problema ho kasi sa mga taong puno ng inggit sa katawan, gusto lahat ng atensyon sa kanila. Gusto laging sila yung bida. Grabe lang ang pagkautak talangka. Iyon po bang may makaangat lang sa kanila, ayun, hihilahin po nila pababa. Instead po na maging masaya, kanila pa itong kinukutya, hinahanapan ng butas na pwedeng sumira sa kanya. At isa pa, yung mga taong punong-puno po ng inggit sa katawan, talaga nga namang hindi ho magiging masaya dahil nabubuhay sila sa mundong laging nakikipagkompetensya. So instead po na ma-enjoy nila yung buhay, wala po, nasasayang lang sa walang kakwenta-kwentang inggit na yan. Zos ko sa mga inggitero at inggitera po, no? Kung nais nyo ho na maging masaya, gaya ng nasabi ni Tanya Chinita kanina, appreciate what you have. Learn to be happy sa achievement ng iba. Oo, nakalalamang siya sa'yo. Yun na nga yun eh. Lamang na nga siya sa'yo, ganyan pa attitude mo, ikaw rin ang naglulugmok sa sarili mo kapag kapo ganoon. Kaya naman huwag mo hayaang dumating ka pa sa puntong masabi mo na lang, bakit ko pa kasi pinairal yung inggit? Bakit pa ako nagpalamon sa inggit? Bakit pa ako nagpatalo sa inggit? At alam mo, bebe ko, ang sarap mabuhay, lalo na kung kontento ka. Ano kung ang rason mo, mas pinupuri yung kapatid mo kesa sa'yo? Then galingan mo. Patunayan mo na magaling ka rin. Hindi iyong bibigyan mo lang lalo yung ama mo ng rason para lalo kang ikumpara sa kapatid mo. Lumaban ka ng patas. Ngayon, kung sa paglaban mo ng patas, hindi ka pa rin pinupuri, hayaan mo sila. Kung may dapat ka mang isatisfy kasi bebe ko, hindi naman sila kundi ang sarili mo. At saka, wala ka namang dapat patunayan kung alam mong ginagawa mo ang lahat sa tamang paraan na wala kang sinasagasaan. Be happy, bawal ang sad. At gaya nga ng lagi nating sinasabi, di ba? Be the best version of yourself, not the best version of someone else.